Hi guys! Welcome back to another vlog. So sa vlog na ito, isi-share ko sa inyo ang aking Korean visa application journey. So July 5 ngayon and today kasi lumabas yung result ng Korean visa application natin guys. So sa vlog na ito, isi-share ko sa inyo ano yung mga requirements na kinuha ko or kinumplete ko and ipinasa ko sa Korean Embassy and ano yung process ng pagkuha ng Korean visa appointment. Also, sa dulo ng vlog na ito, share ko rin sa inyo guys, ano ba ang nangyari sa application natin? Granted ba tayo or hindi? So, if you want to know more, please keep on watching. So, story time muna tayo guys. Bago tayo mag-start, alam nyo ba na itong application ko na to ay pangatlong beses na guys sa Korean visa. Yung unang beses na nag-apply ako was year 2019. And yun yung pinakaunang beses ko sanang pupunta ng Korea and pinakaunang beses ko ring lalabas ng bansa. I was invited by my cousin na sumama sa group tour nila. So, nag-apply kami nun sa MOA. And alam nyo, cut the long story short, lahat sila, siyam kasi kami, lahat silang 8 pumasa. Ako lang yung hindi. Ako lang yung na-deny. So, nung na-deny ako, super sakit sa akin yun guys kasi hindi ko in-expect talaga na madedenay ako ng visa. Tapos, nagbasa-basa ako sa Google nung time na yun, pwede pa mag-send ng appeal sa Korean Embassy sa Cebu. So, nag-appeal ako, kuha ulit ako ng mga requirements, kinuha ko ulit lahat yun, kinumplete ko, pinadala ko pa sa travel agency sa Cebu para ipasa doon. And it turns out, denied pa din. So, wala talagang pag-asang makapunta ng Korea. So, nung time na yun, tumigil na ako. Sabi ko, ayoko na, parang nakakadala naman. Come 2022, o diba, 3 years after na ako nag-apply ng Korean visa. Kasi hindi ko na talaga tinry dahil nga nadala ako. Kasi sabi ko, ang dami namang countries na pwedeng puntahan. Sa Japan nga, naka-single entry tayo, tapos naka-multiple entry din tayo eventually. Tapos Korea, ang hirap-hirap. So, na-try ako last year, 2022. Dumaan ako ng travel agency sa Rally Tours. Complete naman talaga ang requirements ko guys. Maganda ang bank balance ko with extensive travel history. Ang dami na nating napuntahan. Pero denied pa din. Ang gana kasi sa Korean visa application, hindi sinasabi yung dahilan kung bakit ka na-deny. Ang sinasabi lang is hindi mo napatunayan yung purpose mo, ganon, or basta yung mga generic lang, hindi mo malalaman talaga na na-deny ka dahil mababa yung bank balance mo, na-deny ka dahil wala kang ITR, yung mga ganun, hindi yung dinidisclose ng Korean Embassy. So, ito na. Come 2023, nag-start si Korean Embassy na magkaroon ng visa appointment through their website. Nowadays, kung gusto nyo mag-apply ng Korean visa guys, kailangan nyo dumaan sa website and magbubook kayo ng appointment doon. Grabe guys, simula December, nagtatry na ako, hindi talaga ako makabook. As in, ubusan. Kasi first come, first serve basis siya. So, paunahan. And nagbubukas lang yung slot every last Thursday of the month. So, for example, ngayon, for the month of July, nagbukas yung slots ay last Thursday ng June. So, that was June 22. June 29 kasi isa holiday. So, ginawa ng June 22. So, ganun guys. Hindi talaga ako makakuha. But thankfully, the Lord gave me an angel, si Mara from Instagram. She's a subscriber and viewer din natin. And she follows me on Instagram. And nag-DM siya sa akin na gusto ko daw ba magpa-help mag-book ng visa appointment, ganyan. Kasi nakakapag-book naman daw siya, ganun. Tinry ko. Sabi ko, yes, oo, kasi hirap talaga ako ganun. Cut na lang story short, June 29 ako na-book ni Mara ng Korean visa appointment and after 1 week siya lalabas, July 5. So, lumabas na kanina yung result, kaya ako ginawa itong vlog na to. Again, thank you kay Mara na tumulong sa akin na magkuha ng slot ng visa application kasi ang hirap talaga guys. Kung hindi dahil sa kanya, hindi rin ako makakakuha ng slot. So, ngayon, since nakakuha na tayo ng slot, proceed tayo sa requirements. Number 1, ang pinakakailangan nyo guys is mag-secure muna kayo ng visa appointment slot. Katulad nung sinabi ko kanina, every last Thursday of the month kayo mag-aabang para sa appointment slots ng following month. For July, ano ba ang last Thursday ng July? 27. So, July 27 ulit mag-open yung slot guys for August. So, kung nagpa-plan kayong mag-apply by August, kailangan July 27, mag-login kayo doon sa website nila guys para makakuha kayo ng slot. Again, first come, first serve basis ito guys. Kailangan yata alas 9
impunto, naka-login ka na eh. Tapos, paunahan talagang kumuha ng slot. So, kung gusto nyong malaman kung saan kayo mag-a-apply, I'm going to put the link in the description box below. Next, kung sinwerte ka naman na makakuha ng visa appointment, i-prepare mo na yung mga requirements mo. Siyempre, unang-una ang visa application form. Pwede mo yung ma-download sa Korean Embassy website. Ilalagay ko rin yung link sa description box below. Pag na-download nyo na yan guys, kailangan fill outan nyo siya computerized. Hindi pwedeng handwritten. Tapos yung font is Arial. Ako ginawa kong Arial, tapos nilakihan ko parang 11 or 12 yata yung nilagay kong font. Tapos, once ma-fill outan mo na yan, ipiprint mo yan sa A4 na papel. Tapos, yung mga field na hindi naman applicable sa akin, nilagay ko is NA. Hindi ako nag-leave ng blank, guys. O, nilagay ko ay NA. So, i-share natin dito yung screenshot, guys, kung saan nyo pwedeng ma-download yung visa application form from the Korean Embassy website. Kung gusto nyong malaman in detail kung paano fill outan yung form, pwede akong gumawa ng separate vlog about it. Ang next na kailangan nyo, guys, is a passport-sized photo. Naalala nyo nung nag-apply tayo ng multiple entry for Japan visa sa Attic Tour sa SM North. Diba nagpa-picture din tayo nun sa photo line kung napanood nyo yung vlog na yon. Meron akong passport photo doon na nakuha, diba? So, yun lang din yung ginamit ko dito sa application na ito. Kailangan lang naman daw is white background and parang kailangan recent yung photo, like within the last 6 months yata. Hindi pwede yung nag-apply ka na before, tapos yung nag-submit ka ng photo doon, tapos nag-apply ka ulit ngayon, tapos same photo. So, parang hindi na yun recent, diba? So, baka maging cause pa ng pagka-deny. So, mura lang naman yung pagpapa-passport size photo, guys. So, pa-picture na kayo. Next, ito guys, kailangan natin i-submit yung copy ng original passport natin and kailangan valid siya for more than 6 months from the date of your target travel date. Kasi syempre kailangan may pirma yun, no, sa passport bio page. Tapos merong emergency information sa likod. Kompletuhin niyo yun, guys. Also, kailangan din i-submit kung meron kang old passport. Pero sa akin, hindi siya applicable kasi wala naman akong old passport. Isa pa lang naman yung passport na ginagamit ko. Tapos, ang sabi ay, if meron kang mga OECD visa, kailangan mo yatang mag-submit noon. Pero sa akin, hindi rin siya applicable, guys, kasi wala naman akong ganon. Meron ako sa Japan, pero hindi naman yata nire-require na i-submit yung OECD visa ng Japan. Next, syempre, as an employee, nag-submit ako ng Certificate of Employment. Ito, kinuha ko to sa HR. Grabe guys, alam nyo, I want to shout out ang aming mabait na HR, si Ma'am Alma, na sobrang patient sa akin. Kasi lagi ako nanghihingi talaga sa kanya ng COE dahil lagi akong nade-deny ng Korean visa. Pero napaka-supportive niya. Wala siyang sinasabi, hindi siya judgmental na, ay, denied ka na naman, ganun. Walang ganun. Wala ako narinig na ganun talaga. Sobrang supportive lang na, sige, try mo lang. Ngayon, check natin yung mga details kung complete na ba para sure na yung mga ganong words of encouragement pa yung na-receive ko. Kaya, ayun, thank you din kay Ma'am Alma for being so patient with me sa pagkuha ng COE. So, doon sa COE, guys, kailangan nandun yung position mo, yung tenure mo sa company, yung compensation mo, tapos kailangan may telephone number ng HR, hindi pwede yung cellphone number, tapos kailangan may email address kasi nagko-confirm sila doon eh. Sabi nung HR namin, yung last Korean visa application ko, nag-confirm daw sila via email. Tapos, nag-reply naman daw si HR via email. Kaya akala niya, okay na. Tapos yung pala, hindi naman ako pumasa or na-deny naman pala ako nung time na yun. Pero ngayon, hindi ko pa siya nabalikan kung nag-confirm ba sa kanya. Pero malalaman ko yun pag nagkita ulit kami. Ayun guys, original copy ng COE from HR. Actually, yung ginawa pa nga ng HR namin, sinelyo niya eh. Kasi it serves as an authentication proof na totoo yung document and galing talaga sa HR. Diba? May ganun pa. Ginawa talaga niya yun para matulungan ako guys na sabi niya, sige, para walang question dito sa COE, isil na natin to para wala talagang sabit. Ganun. Next naman guys na kinuha ko is original bank certificate and bank statement. Magkaiba itong dalawa na to guys. Bank certificate usually isang page lang to. Tapos nakalagay doon kung magkano yung balance mo, magkano yung ADB mo.
tapos kung kailan mo kinuha, and nakapirma doon yung branch manager ng bangko. Yung bank statement naman is nakalagay doon ng lahat ng transactions mo sa account mo in the past 6 months. So, kinuha ko yan. Special shout out to BDO Caloocan, kay Ma'am Pinky, and all the BDO Caloocan staff. Thank you so much for being so patient again with me, kasi ilang beses din akong bumabalik sa kanila para sa pagkuha ng bank cert and bank statement. In fact, nung nag-apply tayo ng Japan visa, kumuha din ako ng bank statement sa kanila, diba? So, nakuha ko yun. Mabilis lang naman kumuha, guys. And babayaran mo lang siya ng per page. Sa BDO, nakalimutan ko yung binayad ko. Parang for the bank cert, 100 pesos ba? Tapos, for the bank statement, parang 200 pesos. Next is ITR. So, nakuha ko to sa HR, Income Tax Return to from BIR. Sa company ninyo, guys, hingi lang kayo ng updated copy ng ITR ninyo para yun yung isasubmit ninyo kasama ng mga iba pang requirements. Next is yung photocopy ng passport bio page. Yung passport bio page is yung may picture tayo sa passport and nakalagay yung pangalan natin, di ba? Photocopy nyo lang yan. And last but not the least, guys, ito hindi naman talaga siya required, pero nagpasa ako. Cover letter. So, dito kasi sa cover letter, in-explain ko lahat ng pwede kong i-explain. Gumawa ako ng cover letter, guys, kasi I just want to make sure na ma-explain kong maigi lahat sa Korean Embassy and ma-prove ko sa kanila na hindi ako mag-overstay, hindi ako mag-TNT, and babalik at babalik ako ng bansa. Ganon. Sabi ko, aside from being a corporate employee sa current company ko, nilagay ko yung position ko, sabi ko, I'm also a Filipino travel content creator with more than 95,000 subscribers on YouTube and almost 20,000 followers on Instagram. Alam niyo guys, nakakahiya, no? Kasi syempre, hindi ko talaga ginagawa to. Never kong ginagamit tong social media card ko. Na parang ito yung trump card ko sa lahat. Pero hindi ko talaga siya ginagamit kahit sa mga immigration, ganyan. Never ko talaga siyang ginagamit. Kasi parang nahihiya din ako na porque dami kong subscribers sa YouTube, ipagmamayabang mo na ganon. Hindi ko talaga siya ginagamit, guys. Pero ngayon, ginamit ko na talaga siya. Kasi naisip ko, wala na akong choice Dati hindi ko siya ginamit sa mga previous applications ko. And then, nade-deny ako. Sige na, ngayon, gagamitin ko na tong trump card ko. So, ginamit ko na siya, guys. In-indicate ko na tong social media status ko. Next, nilagay ko na I have traveled to several countries in the past. Nilagay ko lahat. Hong Kong, Vietnam, Thailand, UAE, Taiwan, Japan, Malaysia, Singapore, ilang beses. And sabi ko, I also hold a valid 5-year multiple entry visa for Japan. Nilagay ko talaga siya, guys. Tapos nilagay ko proof that I don't overstay to the countries that I've been to and I only travel for tourism purposes only. And then sabi ko, my sole purpose in traveling to South Korea is to explore the beautiful country and to do series of travel vlogs to share to the audience. I have attached the screenshots of my YouTube channel for your reference. Guys, ganito kalala. In-screenshot ko talaga yung YouTube channel ko. Nakalagay doon kung ilan yung subscribers natin. Tapos nakalagay doon lahat ng videos para makita nila. Sabi ko, I also have enough funds under my savings account and I also have several credit cards. Nilagay ko lahat ng mga credit cards ko, guys. Sabi ko, to add, I also have a house in lot investment here in the Philippines. Nag-print din ako ng buyer's information, guys, ng house and lot ko. Para makita nila na meron akong house and lot dito. Diba, guys? This is not usually me. Hindi ko talaga nilalabas yung mga ganito. Kasi syempre, diba, personal naman yan. Pero, I felt that I had to. Next, nilagay ko rin, guys, yung pag-acquire ko ng sorry guys, nilagay ko rin yung pag-acquire ko ng sasakyan talaga. Nasabi ko may sasakyan ako dito sa Philippines, nag-acquire ako sa Toyota. Ito yung welcome message sa akin ng Toyota na nag-acquire ako ng Toyota Innova 2022, ganon. Ayun, nilagay ko na talaga lahat, guys, ng bala ko. Kasi para lang ma-make sure na ma-approve ako. Kasi ayun, nilagay ko na sana okay na tong mga proof na ito na hindi talaga ako mag-overstay sa Korea and gusto ko lang talaga ma-explore yung country. So lahat yan nilagay ko sa cover letter.
So yun guys, once makumpleto nyo na lahat ng requirements na yan, make sure nyo na nakaprint siya sa A4 na papel, tapos lagay nyo lang sa isang envelope. Then, ready na kayong pumunta sa Korean Embassy sa Taguig and ipasa yung mga requirements nyo. Thank you kay brother-in-law sa pagpasa ng requirements ko. Kasi nung time na yon nasa Boracay tayo, so siya yung nagpasa ng requirements ko. Gumawa lang ako ng authorization letter. Pumila siya, binigyan siya ng number ng guard, tapos naghintay lang siyang tawagin sa counter. Pagtawag sa kanya sa counter, inabot lang niya yung requirements, then chinek ng staff yung requirements na isinabit, tapos okay na. Binigyan na ako ng papel. So, nung sinabi ni brother-in-law na okay na na-submit na, the waiting game begins. Yung parang 1 linggo lang, pero feeling mo ang haba-haba kasi nag-iisip ka kung granted ba or denied. So, ito na guys. Ngayon, to check yung application status, mag-login lang kayo sa www.visa.go.kr. Ilagay din natin yung link sa description box below. Tapos, i-click nyo lang yung check application status and print. And then, ilalagay nyo yung passport number ninyo, name in English, tapos date of birth. Tapos, search nyo lang. So, i-share natin dito yung lumabas na status. Approved tayo guys for a single entry Korean visa. Finally, thank you Lord, diba? Sa wakas na approved din tayo after so many tries. Although single entry lang yung binigay sa atin, pero okay na yan kesa naman denied, diba? Ayun guys, I am just so happy na sa wakas nag-grant na tayo ng Korean visa. So, ang nag-grant sa akin ay single entry for C39 tourist visa. Ang period of stay ay 59 days. O diba, ang tagal pa na natin pwede magstay sa Korea guys. Sige na, isagad na natin ng 1 month na Korea to. Char! Tapos, ang date of issue ay July 6, 2023. Validity period of visa is October 6, 2023. So, 3 months guys ang validity period pala. Ilalagay naman yung visa grant notice doon sa portal. So, ida-download mo lang siya, tapos ito na yung ipapakita mo sa immigration. So, ano ba yung mga possible na frequently asked question? Magkano ba dapat ang laman ng bank? Malamang marami sa inyo nag-iisip niyan. Magkano ba dapat? Alam nyo guys, marami ako nababasa sa Facebook na kahit yung laman ng bangko nila ay around 50,000, 60,000, tapos maliit lang yung ADB, pero na-approve sila. Pero sa akin guys, yung laman ng bank na sinabit ko ay 6 digits. Tapos yung ADB ay 6 digits din. So yun lang guys, that's my Korean visa application journey. Hindi porket na deny kayo ng ilang beses, susuko na kayo. Maaaring hindi pa yun yung time ninyo, and tiwala lang kasi ibibigay ni Lord yung para sa inyo sa tamang panahon. And I believe ito na yung tamang panahon na binigay sa atin ni Lord para makapunta tayo ng Korea. So, ito na guys, abangan nyo na ang ating JM Goes to Korea vlogs. Sinong excited? Kung excited kayo, comment down below and comment nyo rin yung mga suggestions nyo and recommendation about South Korea. So, I'm gonna be ending today's vlog. Sana nakapulot kayo ng maraming information sa vlog na ito. And sana nasagot na rin lahat ng mga katanungan sa isip ninyo about sa Korean visa application. Kung meron pa kayong gustong malaman, comment nyo lang yan sa description box below and tatry kong gumawa ng vlog ulit about it. Before I end this vlog, please follow me on my social media accounts. It's JM Bankisho on Facebook, at JM Bankisho on Instagram, and at JM.Bankisho on TikTok. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and help me reach 100,000 subscribers sa YouTube para makakuha na tayo guys ng silver play button. So, subscribe na kayo dyan. So, maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next vlog. Bye!